Isang mapagpalang araw po ng Lunes, September 8, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. Tuluyan na nga pong nakalayo ng ating Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Lani. At meron pa rin siyang lokasyon na 750 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. Maintained pa rin sa 85 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin at may bugso sa 105 kilometers. May pagkilos pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon ay nawala ng epekto ng habagat at hinatakpo nitong malakas na hangin ni dating Bagyong Lani. So ngayon wala tayong minomonitor na habagat na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero take note, meron tayong easterlies ngayon sa may silangang bahagi ng ating bansa. Ang easterlies ho ay mainit na hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. Yan po ay nagbibigay ng sama ng panahon ngayon, maulap na kalangitan sa ilang bahagi ng ating bansa. So alamin natin yung mga lugar na apektado dito po sa forecast weather conditions natin. Sa area ho lang ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao ay patuloy pa rin po makakaranas ngayong araw po ng Lunes ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. Pero take note, medyo bandang hapon na yan. Sa umaga naman, medyo okay ang ating panahon pero may chance pa rin ng pag-ulap dahil po sa easterlies. Ang ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit, yung mga lugar dyan sa Luzon, sa Visayas at Mindanao ay patuloy pong maapektuhan ng mga localized thunderstorm. So possible pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorm. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. Maganda ho, ang ganda ng balita natin. Monsoon break, pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat pero hindi yan tumatagal ng buwan or mga linggo. Usually mga 2 hanggang 3 araw lang yan. Then bumabalik na naman ulit yung epekto ng habagat kapag meron na namang nabuong low pressure area or bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So mas babalik at mas lalakas ang epekto ng habagat kapag sa may silangang bahagi ng ating bansa na buo ang LPA or mga bagyo. Sa ngayon ho, itong first week po ng September hanggang sa second week, wala pa naman tayong namomonitor na panibagong bagyo na mabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi natin inaalis yung mga posibilidad na may mabuo sa loob ng PAR kasi paiba-iba naman ang kondisyon ng ating panahon. So para din sa kalaman ng bawat isa, ang susunod po na bagyo na mabubuo ay pang-13 na ngayon 2025, tatawagin pong bagyong Marisol. At ito posibleng maging pangatlong bagyo ngayong September, ayon na rin sa pagtala ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo. Ngayong September, nakakadalawa na tayo. Same scenario din pagdating na October, 2 hanggang 4 na bagyo ang possible po na mabuo. So maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad po na banta ng sama ng panahon sa mga susunod na mga araw. So eto na yung chance natin, i-take natin yung opportunity para makapaglaba, makapaglinis ng ating bahay, mga bubong natin, baka may butas dyan. I-double check nyo mga kabayan. Lagi ko kayong pinapaalalahanan, halos araw-araw na napapahaos na ako pero yung iba hindi naman nakikinig. Maglinis ng kapaligiran yung mga basura para hindi bumabara sa kanal at nagiging main cause po ng pagbaba. Wag na nating sisihin ng flood control na palpak. Tulungan na rin natin ating komunidad. Maglinis tayo yung mga basura para mabilis ang daloy ng tubig kapag may bugso po ng mga pag-uulan. Hindi porkit ngayong araw ng Lunes, gumanda ang panahon, wala ng pag-uulan na mararanasan. Paiba-iba ang kondisyon ng panahon mga kaibigan. Nagbabago yan time to time, day by day. So mas maganda na lagi kayong nakaantabay sa aking mga binabalita sa lagay ng ating panahon. Sa ngayon, maigsi muna ang update natin. Yan muna, and please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.